25. Kala ko 25 lang. Pagpasok ng mga 40, mga 40, yung mga 40 rito, ayan, mag-iiba po ang takbo ng ng katawan nyo. Lalo na pag pumasok po 60, lalo pong mag-iiba yan. Alam niya ng mga di mo ba? Tapos pag magsi-70 ka. Amen. Nung isang araw, may namatay dun sa amin. Nagbabike ako mga kapatid. Nagbabike ako. Pagdating ko doon, malapit sa amin, yung isa namin kapitbahay sabi, uy, buti dumating ka. Okay. Kailangan na tagabuhat. Tagabuhat ng tagabuhat daw ng mga supa sa loob ng bahay. Kakarating ko lang. Tanda ko lang po ako. Bakit? Namatay na si ganito. So punta kami mga kapatid. Pagpasok sa bahay, ang gandang bahay dito. Ang gagawin namin, bubuhatin natin yung mga supa nilang ang gagandang bibigan. Kasi doon, ibuburol yung namatay. Paglabas ko mga kapatid, sabi ko, yan ang problema natin. Gaano man kaganda ang bahay, gaano man kayaman ang isang tao, isang araw, nakaganon ka ng mga kapatid. Depende nila sa makeup mo. Maganda pag ka-makeup, nakangiti ka. Pagpangit ang simangot ka. Amen. Kamatayan pa rin. Now, anong ibig natin sabihin? Magpakamatay ba tayo lahat? Hindi. Ang sinasabi dito ng Biblia, mga kapatid, kung sakali magbuhay ka sa araw na ito, dapat, may reason. Dapat may pakinabang ka. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa isang nilalang na lumikha sa iyo, mga kapatid. Ito ang istorya ng Biblia, mga kapatid. Siguro magtataka kayo kung bakit ang isang nagngangalang Jesus Christ ay namatay. Ito wala mag-against nito, mga kapatid. Doon panahon na buhay ang Panginoon Kristo, hindi nila mag-against kung bakit kinakailangan niyang mamatay. Sapagkat alam ng lahat na ang buhay, pag sinabing buhay, amen, pag sinabi natin po, biyaya ito ng Panginoon Diyos. Amen? Mas mahabang buhay, mas pinagpala ng Panginoon Diyos. Dito lang sa atin, ilan lang dito palagay nyo ang abot ng isang 100 years old. Bakit 100 years old ang pinag-usapan? May ayuda, 100,000 na. Yung sa akin sa Morong, may pang-5 na. 5 na po ang 100 years old doon. Matitigas talaga ang mga taga-Morong. Pero di sa ibang lugar, hindi ko Saan ninyo nabalitaan ang isang lugar na pinakamahaba ang buhay? Japan. Bakit mahaba ang buhay nila? Sa Japan po, hindi po buong Japan. Meron po itong isla. Okinawa yata po tawag. Okinawa. Isla po yun. Ako nakita ko lang yung nanood tayo na Karate Kid, yung ginanap ko. Doon, ang mga tao, 90 years old, 100 years old, Japanese kasi isa sa pinakmahaba mo, meron yan pa 120 ba? No? Ganun, mahabang buhay nila. Bakit mga kapatid, ganun kahabang buhay nila? Una sa kinakain, isda, gulay lang po kasi kinakain nila. Pag matanda na, paano-ano na lang yung titi na lang, di ba? Yung tsaka-tsaka na lang, yun ang kinakain. Pagkatapos, alam mo ninyo, yung mga Japanese na yan ay mataas ang spirituality. Pagkamat hindi sila Christian, po? Pero yung spirituality nila, mataas mga kapatid. At alam niyo kung bakit sila ay mahabang buhay? Kasi taki pa lang sila ni Kai. Kung mga ganyan sila po ay tinuturuan na ng tamang asal, ng tamang pagsunod sa kautusan. Kaya pala doon sa mga eskwelahan doon, mga kapatid, doon ang eskwelahan from grade 1 to grade 4, wala pong subject. Yung sarap ng aral, wala pong subject. Anong ibig sabihin subject? Hindi sila tinuturuan magbasa, hindi sila tinuturuan din. Ang tinuturo sa kanila paano sila kikilos lang doon para sa loob ng bahay, doon sa loob ng eskwelahan. So wala silang janitor, wala silang janitor, sila lahat ang kumikilos. Puro ganun lang ginagawa nila. Parang kapwa, pagdating ng grade 5 and 6, doon lang sila tinuturuan ng mga
academic subjects. And yet, isa sila sa pinakamatalagang tao sa daigdig na ito. Maliliit lang po sila pero malalaki ang kanilang puso at matatalino ang kanilang mga isip. Kaya isa sila sa ang Pinoy. Tayo, particular, tayo mga Pinoy. Ano po na ninyo sa mga Pinoy? Ha? Tigas ang ulo. Oo. Bakit? Pangalawa lang siya sa Israelita. Israelita po pinakamatigas ang ulo. Ano po? Yan, Pinoy, maaari. No? Ano pa? Takot kayo magsalita. Ano pa ang inaano natin? Matikas ang ulo. Bakit? Di sumusunod. Ayan. Malaging lumalabag sa kautusan. Yan ang kailangan kung bakit ang bansang Pilipinas, taking up history, ang kauna-unahang Kristiyano bansa sa Asia mga kapatid. Naging sila. Ang kapitbahay po natin lahat ay Islam. Kasi bahagi po tayo ng East. So halos lahat po rito talaga ay Islam, mga Muslim. Kita naman ninyo sa ito. Kaya nang pumasok si Magellan, sino muna sumalubong sa kanya? Sila po. Sila po ay hindi po mga Kristiyano. Natalo nila yon. Pero hindi nila natalo. Salamat sa Panginoong Diyos, naging sentro ng Kristyanismo po ang bansang Pilipinas. Kahit gano'ng katigas ang ating mga ulo. Ang unang-una naging Kristiyano ay ang mga Israelita. Sila po ang mga matigas talaga ang ulo. So tayo ang sumunod kasi tayo ang pangalawang matigas ang ulo. Tingnan ninyo inyong mga katabi. Palagay nyo gaano katigas ang mga ulo niya. Diba? Pero may advantage po ang pagiging matigas ng ulo natin. Amen. At sana gamitin natin ito sa tama. Now, I'm talking about kautusan. Kaya napakahirap magpatupad ng batas dito sa Pilipinas kasi matitigas nga ang ating mga bawal tumawid dito, doon niya tatawid. No entry, doon niya papasok. Ay, pampira. Basta kung ano, yun ang ano. At ang napuna ko lang sa Pilipino talaga, ang galing natin manggaya. No? Magaling talaga tayong maggaya. Kahit anong personalidad, pwede natin gayahin. And that's fine. Pag-usapan natin ang ating pananampalataya bilang Pilipino. Amen? Hindi tayo mag-uusap ng patungkol sa ano. Now, ang sabi rito mga kapatid, ang Pilipinas, katulad ng ibang bansa, ay nasa sakop ng kautusan. Tandaan po ninyo yan. Walang bansa na walang kautusan. Whether it is spiritual law or physical law, meron po ang bawat bayan niya. Amen mga kapatid. At mapupunan natin ang penalty ng bawat paglabag sa kautusan na yan po mga kapatid. Sa totoo lang, ano ang penalty? Di ba mga kasala ka, anong dapat ang penalty? Bakit ito na napag-usapan natin? Anong penalty dapat? Pag nagkasala ka, sino nga lumabag sa kautusan dapat? Okay, mamatay. Mamatay. Sino sa atin dito ang hindi nagkasala o lumabag sa kautusan? So, halos lahat naman. Pero bakit pinili ng Diyos ang bansang Pilipinas? Dahil isa sa katangian natin mga Pilipino, malambot ang ating puso. Nangungusap ako bilang Pilipino in light ng salita ng Panginoon, hindi naman po sa Pilipinas galing ito. Ito po ay galing sa Israel. Hindi po ito sa ating galing. Ito po ay napasa lang dito sa pamagitan ng mga tawag natin, yung mga tagaibang bansa na nagpunta rito at isinyer ito sa atin. At sa ngayon mga kapatid, ang Pilipinas ay isa sa religious hub ng buong mundo sa Asia. Kaya lang medyo tinatalo tayo ngayon ng Korea. No? Korea ngayon medyo sa kanila po nagpumula ngayon yung mga evangelist na magagaling. Kasi dati sa Pilipinas
problema sa Pilipinas, pag nasa Pilipinas, nag-abroad, nawawala. So ngayon, na parang napupunta sa Korea, Korea naman ngayon ang pumupunta dito. Kaya karamihan dito, karamihan ng mga born again Christians dito, mga Koreano na ngayon ang namamahala. So, amen ba mga kapatid? Kasi nakita nila ang mga Pilipino talaga, di kasaman mababait. Sabi mo nga sa sabi mo, ang bait mo. Okay. Parang galit eh. Mabait ang Pinoy. Sa buong mundo, isa sa pinakamabait ang Pilipino, isa sa maunaway. So, hindi nahihirapan. Amen ba mga kapatid? So, malaki ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kaya nga dito sa Pilipinas, mga kapatid ko, narito ang pinakamaraming kulto. Opo. Ang dami po Kristo rito. Tama? Ang dami Kristo rito. Ang dami Jesus dito sa Pilipinas. Ang dami rin Diyos dito sa Pilipinas. Bakit ganyan? Yun nga kasi, mga kapatid, na-observe natin. Bakit natin pinag-uusapan ng lahat nito? Bilang isang Pilipino, tayo po ay naglilingkod lamang sa isang ministerial position. Ministerial position lang. Paglilingkod lang po. Hindi po tayo church na katulad ng iba na malalaki. No? Part lang po tayo ng church sa pamagitan ng ministry. Amen, mga kapatid. So, mahalaga mga kapatid na ipaunawa ko sa inyo, paano tayo maglilingkod ng gusto sa ating Panginoong Diyos? Amen. Number 1, dito sa binasa natin, una dapat marunong ka sa kautusan. Sino sa atin ang makapagsasabi marunong siya sa kautusan? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nakahulma po yan, nakagay po yan sa tinatawag nating law, kautusan. Yan po ang basic po niyan. O sige nga, sino sa atin makapagsabi ng 10 Commandments? Ay mga kabataan, tinuturo ba sa school ang 10 Commandments ngayon sa inyo? Ha? Yeah? 10 recipes. Pagkain yan. Sino sa inyo nakakalam ng 10 Commandments? Sige nga. Ha? Gala pang iyong ama tinapang. Ilan ninyo? Tinuro ba sa inyo 10 Commandments sa school? Ha? Ano? Tinuro sa inyo? Nakalimutan mo. Tinuro sa inyo ng teacher, nakalimutan mo. Sister Christine, naalala mo pa 10 Commandments? May konti. Sister, meron? Sister Piling, kung may edad na, Sister ano? Naalala, Sister Alice, naalala pa ba ninyo 10 Commandments? Naalala ko rin. Naalala nyo rin? Naalala ko rin. Meron nga ako ibang naalala. Yung iba hindi na. Paano natin susundin ang isang kautusan hindi naman natin nauunawaan? Bakit ganito ang type ng preaching ko ngayon? Sapagkat ako pinag-observa ng maraming buwan sa YouTube at sa tinitingnan ko kung paano mag-observe ng pananampalataya ang Pinoy, whether Catholic, no? Pentecostal, ano pa yan? Ano pa alam nyo? Jehovah, ano pa? Naalam nyo, Adventist, marami sa Pilipinas, ano pa? Ayun, Mormons, ano pa? Ha? Iglesia ni Cristo, ano pa? Born-again, Saksi ni Jehovah, ang dami. Bakit nagkaganon sa Pilipinas? Madaling salita, ang puso ng Pilipino talaga po ay bukas pagdating sa pananampalataya. Ang tanong, bakit nagkaiba-iba? Isa lamang ang Diyos, isa lamang ang kautusan, pero napakaraming relihiyong nabuo, dito na partikular na sa ating bansa. Ulitin ko, ang ministry po natin ay hindi po religious. No? Kahit tingnan nyo sa sect, ito po ay ministerial lamang. Paglilingkod lang po yan. Palagi nila ako tinatanong, sinisita, sabi ko, hindi po kami religious. Kami po ay ministerial lang. Naniniwala kami sa isang church, kami po ay kabahagi lang ng pagpapatupad ng gawain. Ganun lang palagi sinasabi. Wala po, pakialam po, both mo ka o ano ka, wala pong gano'n naman kasi.
Kapag kayo ay pumasok diyan, ibig sabihin, sekta na kayo, kulto na kayo mga kapatid. Yun ang hindi na-realize na nila. At ano ang kanilang palaging ginagamit na dahilan? Bakit sila pagsunod sa kautusan? Sino sa inyo nakapansin na ang Ten Commandments ng Catholic ay iba sa Ten Commandments ng ibang religion? Sino sa inyo nakapunan yun? Di ba na tayo sinisira? No? Sino sa inyo nakakalam ng original na Ten Commandments, tapos Ten Commandments ng kasalukuyan? Pag tinignan po ninyo mabuti, may kulang po siyang isa. May kulang po siyang isa. Aside po ninyo yan. Tingnan niyo sa Facebook, makikita niyo, may kulang doon na isa. Pero hindi halata. Sino nakakalatas ka pa ba yung kulang na isa? Naku, pakitaan. Opo, may kulang po siyang isa. O sa 10 utos, pag tinignan niyo, may kulang siyang isa. Yung original 10, yung pangalawa, siya pa na lang. Pero 10 pa rin. Oh, galing. Ha? O meron pang 11. Wala naman yun. Ano yung pang 11 utos? O, alam niyo, huwag kayong maamin. Yun yung pang 11. Now, ito ngayon ang sikreto. Whether 10